Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American spy thriller film mula noong 2018 na pinamagatang Red Sparrow. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Will be eliminated. What have you done? Ang mga Russian ay bumuo ng isang grupo ng mga babaeng espiya na dalubhasa sa pang-aakit. Nahanap nila agad ang mga target, inaakit sila, tinutukso ang pagkalalaki nila, at pagkatapos ay kinuha ang kailangan nilang impormasyon. Sa unang eksena, ipinakikilala ang nakakaakit na si Dominica, na isang kilalang ballet dancer mula sa Russia. Siya ay sumasayaw at nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Isang araw, ipinagkatiwala ni Dominica ang kanyang ina sa isang tagapag-alaga at nagtungo sa trabaho. Nakipagkita siya sa iba't ibang mga bisita, kabilang ang kanyang tiyuhin na si Ivan, na nagsisilbing Deputy Director ng Foreign Intelligence Service ng Russia, o SVR. Sa panahon ng meet and greet, isang gangster na nagngangalang Dmitry ang humingi ng larawan kay Dominica na kasama siya at ginamit ang chance na mahawakan siya ng hindi naaangkop. Di nagtagal, nagsimula ang pagtatanghal, at sumayaw si Dominica ng maganda, na humanga ang mga audience. Sa kasamaang palad, habang sumasayaw sila, ang kanyang kapartner sa sayaw ay tumalon at tinamaan ang kanyang binti, kaya nabalian siya. Dahil dito, isinugod si Dominica sa ospital para sa emergency na operasyon. Kasunod nito, makikita natin si Nate Nash, na isang agent ng CIA na nagtatrabaho sa Moscow. Isang araw, nang malapit na niyang makilala ang isa sa kanyang mga asset sa Gorky Park, hindi inaasahang may nakasunod na mga pulis. Kaya mabilis siyang nakapag-isip, si Nate ay lumikha ng nakakagambala sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril sa lupa. Tiniyak nito ang kaligtasan ng kanyang Russian mole na may codename na Marble, na nakatakas ng hindi nakikilala. Gayunpaman, si Nate ay dinala ng mga awtoridad sa panahon ng kaguluhan. Pagkatapos ay inihatid siya sa ligtas na lugar ng American Embassy, kung saan nakilala niya ang kanyang mga superior. Ipinaalam nila sa kanya na ligtas si Marble, ngunit ipapatapon siya pabalik sa US dahil sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, binisita ni Ivan ang direktor ng SVR at general na si Vladimir. Ipinakita nila sa kanya ang footage ng video ng pagpupulong ni Nate sa Gorky Park, at ipinaliwanag na ang kanilang pangunahing interes ay nakasalalay sa hindi kilalang individual. Bumalik ang eksena kay Dominica, na nagising sa isang kama sa ospital na natuklasan na ang kanyang binti ay nababalot na ngayon ng isang metal na frame. Nasaktan siya nang malaman niyang hindi na siya muling makakasayaw. Lumipas ang mga buwan, ngunit naglalakad pa rin si Dominica na gamit ang isang tungkod. Isang araw, binisita siya ni Tito Ivan at ibinunyag sa kanya na nalaman niya na may kapalit agad siya sa pagsasayaw, na nangangahulugan na ang kanyang pinagtatrabahuan ay hindi na magbibigay sa kanya ng anumang mga benepisyo. Kaya naman, nag-alok siya, natulungan si Dominica at hiniling sa kanya na lumapit sa kanya kapag handa na siya. Bagamat bago umalis, iniabot sa kanya ang isang sobra na naglalaman ng mga intimate na larawan ng kanyang dating kapartner sa sayaw at ang kanyang kapalit, pati na rin ang isang recording ng kanilang pag-uusap, na lumalabas na sinadya ng kanyang partner ang aksidente upang ang kanyang kasintahan ang pumalit sa kanya. Ikinagalit ni Dominica ang revelasyon na ito, kaya dumiretso siya sa teatro para panoorin ang dati niyang kapartner at kasintahan nito. Pagkatapos ng pagsasanay nila, sinundan niya sila sa steam room kung saan sila nagsimulang mag-ayos. Sa sobrang galit, inatake sila ni Dominica gamit ang kanyang tungkod, bilang paghihiganti. Sa kanyang pagbabalik, huminto siya sa isang booth ng telepono at iniulat ang insidente bilang isang aksidente. Pagkatapos nito, si Dominica, na ngayon ay nasira ang kanyang career, at humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin. Pumayag na tulungan siya, kung ibabalik niya din ang pabor. Interesado ang SVR na makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa gangster nung nakaraan na si Dmitry, kaya hiniling niya kay Dominica na kaibiganin siya at kunin ang kanyang tiwala gamit ang kanyang charming na mukha bilang babae. Bagamat nag-aalangan, wala nang ibang pagpipilian si Dominica, dahil malaki ang gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nang gabing yon, pumunta si Dominica sa hotel kung saan nakatira si Dmitry, nagbihis ng maganda, at tumungo sa bar upang mapansin siya. Gaya ng inaasahan niya, nilapitan siya ni Dmitry at tinanong kung paano niya ito matutulungan. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging espesyal muli, at tumuloy sila sa isang pribadong silid, at pinalabas muna ang mga gwardya ni Dmitry. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling niya sa kanya na maghubad at agad na pinalapit siya ni Dmitry para magsimula. Ngunit sa sandaling yon, may isang taong nakasuot ng itim na helmet ang pumasok sa silid at pinatay si Dmitry.
Matapos yun, ang nanghimasok ay hinagisa ng damit si Dominica upang takpan ng katawan at iligtas siya sa likod ng pinto. Ang lalaki pala ay isang agent ng SVR na nagngangalang Constantine, na ipinadala ni Ivan. Di nagtagal, pumunta si Ivan kay Dominica at binigyan siya ng isang pagpipilian, maging isang operatiba ng SVR o harapin ng batas para sa pagsaksi sa pagpatay kay Dimitri. Kaya mas pinili niyang magtrabaho para sa kanila. Kasunod nito, naka-enroll si Dominica sa malupit at mahigpit na state school, na dalubhasa sa pagsasanay sa mga Sparrow. Ang mga operatiba ng SVR ay bihasa sa paggamit ng mapanuksong katawan upang akitin ang kanilang mga target. Sa kanyang pagdating, binati siya ni Matron, ang punong guro ng Sparrow, na nagbigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan at pinamunuan siya sa loob. Kinabukasan, nagsimula ang mga klase at nagpahayag si Matron ng isang talumpati sa kasalukuyang kaguluhan sa mundo, na binibigyang diin kung paano ang Russia ang tanging bansang handang magsakripisyo para ayusin ito. Inanunsyo rin niya sa mga mag-aaral na ang kanilang mga katawan ay pagmamay-ari na ng Estado at obligado silang gampanan ang anumang gawaing itinalaga sa kanila. Sa susunod na eksena, nakipagpulong si Nate sa isang panel ng CIA, na nagpasya na suspindihin siya para sa kanyang pagkakamali sa Russia. Gayunpaman, sinabi ni Nate na nakatrabaho siya ni Marble sa loob ng maraming taon at walang ibang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang pagsusumamo ay isa sa alang-alang, at siya ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon upang makabawi ang kanyang sarili. Pagkatapos ay itinalaga si Nate sa pinakamalapit na lungsod, sa Budapest, upang muling makipag-ugnayan kay Marble. Pero lingid sa kanila, ang bawat galaw nila ay binabantayan ng SVR. Balik tayo sa paaralan ng Estado. Tinuturuan ni Matron ang mga Sparrow kung paano tukuyin kung ano ang gusto ng kanilang target. Nagpapakita siya ng ilang larawan sa monitor at sinabi sa kanila na tukuyin ang kanilang mga gusto. Ang una ay mali ang sagot ng isang mayabang na estudyante na nagngangalang Victor, at itinutuwid siya ni Dominica. Ito ay ginagawa siyang katatawanan sa harap ng lahat. Tama ang hula ng isa pang babaeng estudyante sa pangalawa, at ipinatawag siya sa harap ng klase upang paligayahin ang isang lalaki. Napaluhod ang dalaga, gayunpaman, hindi niya ito magawa. Kinabukasan, hinihiling sa mga estudyante na salubungin ang isang tropa ng mga sundalo na kamakailan lamang ay bumalik mula sa labanan. Pumili si Dominica ng isang binata at dinala siya sa isang pribadong silid kung saan siya nasiyahan sa kanya. Mamaya, ang pagtatanghal ay sinusunod ni Matron at ng iba pang mga mag-aaral. Nagkomento si Matron sa performance ni Dominica, sinabing maganda ang kanyang teknik pero hindi pa rin siya natututo ng husto. Pagkatapos ng klase, habang naliligo si Dominica, dumating si Victor mula sa likuran at sinubukan siyang pagsamantalahan, ngunit buong tapang niyang ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng gripo ng tubig. Ang insidente ay nagdulot ng malaking kaguluhan at si General Vladimir mismo ang dumating sa paaralan upang mag-imbestiga. Tinanong niya si Dominica kung bakit niya ito ginawa, kung saan siya ay tumugon, na siya ay naglilingkod sa Estado at hindi sa kanyang kapwa mag-aaral. Sa susunod na klase, si Dominica ay tinawag ni Matron sa harap, habang si Vladimir ay nanunood sa pamamagitan ng isang CCTV camera. Ipinakita ni Matron ang isang larawan ni Victor at hiniling kay Dominica na kilalanin ang kanyang mga hinahangad. Sa sandaling yon, pinapasok si Victor sa silid at inutusan ni Matron si Dominica na ibigay sa kanya ang gusto niya. Hinubad ng ating bida ang mga suot niya at umupo sa mesa na nakabuka ang mga binti, na naghihikayat sa kanya na gawin ang gusto niya. Gayunpaman, si Victor ay hindi pa naka-move on sa naunang pangyayari, kaya umalis nang hindi man lang nagsimula. Sinagot ni Dominica ang tanong ni Matron na gusto niya ng kapangyarihan. Napahanga nito si Vladimir, kaya inatasan niya si Dominica sa isang misyon sa Budapest. Ang kanyang trabaho ay makuha ang tiwala ni Nate at ibunyag ang pagkakakilanlan ni Marble. Agad na sumang-ayon sa misyon, naglakbay si Dominica sa Budapest at nakibahagi ng tirahan sa kapwa Sparrow na si Marta, sa ilalim ng pangangasiwa ng pinuno ng istasyon ng SVR na si Maxim. Pagkatapos ay sinimulan niyang sundan si Nate at pumunta sa parehong swimming pool kung saan siya pupunta. Sinadya niyang makabunggo siya at nakipag-usap ng sandali, na nagpapanggap na isang translator para sa embahada. Kinabukasan, nagtungo si Dominica sa swimming pool ngunit hindi niya nakita si Nate doon. Higit pa rito, nalaman niyang nawawala ang kanyang ID. Napag-alaman na pala ni Nate na isa siyang espiya ng Russia na sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ni Marble. Iniulat niya ito sa kanyang mga superior at inaalam ang kanyang potensyal na halaga. Nang marinig ito, binigyan siya ng pahintulot ng kanyang mga nakatataas na mapalapit kay Dominica para mang-alap ng karagdagang impormasyon. Nang maglaon, binisita ni Dominica ang embahada at natuklasan si Marta na nakikipag-usap sa isang Amerikanong politiko na nagngangalang Stephanie.
Hindi nagtagal, nilapitan ni Nate si Dominica at ipinagtapat na kinuha ang kanyang ID sa pool. Nang malaman niya na alam niya ang kanyang misyon, inihayag niya ang kanyang tunay na intensyon. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa at nagkasundo na magkita sa dinner. Pagkatapos, bumalik si Dominica sa kanyang apartment at naghanap sa silid ni Marta, kung saan natuklasan niya na si Marta ay naatasang bumili ng kumpidensyal na impormasyon mula kay Stephanie. Kinagabihan pagkatapos ng trabaho, sinundan niya ang pinuno ng istasyon na si Maxim sa isang bar at hiniling sa kanya na bigyan siya ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng magandang ulat sa Moscow. Para mangyari yun, hinikayat siya ni Dominica na saktan siya. Ngayon ay nakita sa mga kamera ang kanyang pagkilos, bina-blackmail siya nito para magpadala ng mas magandang ulat o kung hindi, hahayaan niya siya sa pulisya. Samantala, hinihintay siya ni Nate sa restaurant, ngunit dahil hindi siya nagpakita agad, umalis siya, sa pag-aakalang iniwan siya nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ni Dominica sa kanyang tinutuluyan. Pinindot niya ang doorbell, at palihim siyang pinapasok nito. Galit na nagtanong si Nate kung paano niya nahanap ang kanyang lugar, at nilakasan ni Dominica ang volume ng TV para matiyak na hindi sila maririnig bago tanungin siya tungkol sa nangyari sa Gorky Park. Matapos matanggap ang sagot, hinalikan niya ito, ngunit pinigilan siya nito sa kalagitnaan at hiniling na umuwi. Kinabukasan, si Dominica ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Ivan, na gustong tingnan ang progress kasama si Nate. Nahihirapan siya at kailangan pa niya ng mas maraming oras, gumawa siya ng kasinungalingan at sinabi sa kanya na inaayos din niya ang kaso ni Stephanie kay Marta, ngunit mangangailangan ng karagdagang pondo. Pinag-isipan nito ni Ivan at nagpas siyang umalis muna. Habang kinukuha ang kanyang coat, nagawa ni Dominica na tingnan ang kanyang pasaporte upang makakuha ng intel sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Dominica at nagulat na makita ang walang buhay na katawan ni Marta sa bathtub. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, si Constantine, ang parehong agent ng SVR, ay lumitaw mula sa likuran at hinawakan siya sa leeg. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ang nangyayari sa mga nagbabahagi ng mga lihim. Samantala, ipinaalam ni Nate sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa bagong mensahe ni Marble, na nagpapatunay na si Dominica ay isang Sparrow. Bagamat isang banta ang tingin sa kanya ng kanyang mga superior, naniniwala si Nate na maaari pa rin siyang ma-recruit. Kinagabihan, dinala niya si Dominica sa kanyang apartment at inamin na alam niya ang tunay na pagkatao nito. Ibinunyag naman ni Dominica ang kanyang kwento, na idiniina ang tanging alalahanin niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Pagkatapos ay inalok siya ni Nate ng deal na maging double agent para sa kanya, na nangangako ng kanyang proteksyon bilang kapalit. Pagkatapos mag-isip, tinanong ni Dominica kung mapagkakatiwalaan niya ito. Sinigurado sa kanya na makakaasa siya. At ang dalawa ay nagpainit muna. Sa umaga, nakikipagpulong si Dominica sa mga superior ni Nate, na sumailalim sa isang lie detector test upang masuri kung mapagkakatiwalaan ito. Matapos niyang pumasa sa pagsusulit, humihingi siya ng pera, na sinasabing mabibili niya ang mga impormasyon mula kay Stephanie. Noong Sabado, bumiyahe si Dominica sa London kasama si Maxim para makipagkita kay Stephanie at isagawa ang transaksyon. Nananatili siya sa isang silid ng hotel na espesyal na inihanda ng CIA para sa kanya na may mga security camera at isang set ng mga disk na nakatago sa ilalim ng isang mesa, na maaari niyang ipagpalit sa mga tunay mamaya. Di nagtagal, dumating si Stephanie sa hotel, at nilapitan siya ni Dominica, na sinasabing ipinadala siya ni Marta. Nang makumbinsi si Stephanie, ibinigay niya ang mga disk kapalit ng pera. Nagpapanggap si Dominica na pinatotohanan ng mga disk ngunit sa katotohanan, pinapalitan niya ang mga ito ng mga peking disk. Pagkatapos ng deal, napagtanto ni Stephanie na siya ay sinusubaybayan ng mga agent ng Amerika. Dahil sa takot, itinapon niya ang pera sa basurahan at sinubukang tumawid sa kalye. Ngunit sa kasamaang palad, nabangga lamang siya ng isang truck at namatay sa lugar. Iniulat ng mga agent ng Russia na nakakita sa buong insidente na nakompromiso ang kanilang misyon. Hinala din nila na sina Dominica at Maxim ang nagtip sa mga Amerikano, kaya inutusan ng dalawa na bumalik sa Moscow. Sa kanilang pagdating, kinuha ni Ivan ang mga disk at dinakip pareho sina Dominica at Maxim. Sa kabila ng kanilang mga protesta sa pagiging inosente, tinitiis nila ang matinding pagpapahirap sa loob ng ilang araw, at pinatay pa si Maxim. Gayunpaman, nananatiling matatag si Dominica sa kanyang pagtanggi sa pakikilahok sa mga Amerikano. Sa kalaunan, si Ivan ay nagsimulang maniwala sa kanya at pinahintulutan siyang bumalik sa Budapest upang isagawa ang kanyang totoong misyon na pagkuha ng pagkakakilanlan ni Marble. Sa muling pagsasama nila ni Nate, nag-enjoy si Dominica sa isang romantikong gabi kasama siya sa kanyang tirahan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi,
Nagising siya at natuklasan na pinahihirapan ni Constantine si Nate upang makuha ang pagkakakilanlan ni Marble. Sa una, si Dominica ay nagkukunwaring nakikipagsabuatan kay Constantine at tumulong pa nga siya sa pananakit kay Nate. Ngunit nang ma-distract ito, inatake siya ni Dominica, na dahilan upang makawala si Nate. Ang dalawa ay nagtulungan laban kay Constantine at nagawang pabagsakin siya, ngunit ang dalawa ay may malubhang pinsala. Sa susunod na eksena, nagising si Dominica sa ospital kung saan nagulat siya sa sorpresang pagbisita ni General Vladimir. Nakakagulat, inihayag niya ang kanyang sarili bilang Mole Marble. Si Vladimir ay isang dating makabayang opisyal, at umamin na siya ay nadismaya sa talamak na katiwalian ng Russia na ang kanyang may sakit na asawa ay hindi pinagamot sa isang Amerikanong doktor. Sa takot na siya ay malapit ng mahuli at ang kanyang sakripisyo ay magiging walang kabuluhan, inutusan ni Vladimir si Dominica na ilantad siya kay Ivan. Ang paggawa nito ay gagawin siyang pambansang bayani, at hahayaan siyang palitan siya bilang isang mole. Iniisip ni Dominica na ang ideya ay walang katotohanan, ngunit pagkatapos ng pag-uusap nila, nagpasya siyang isuko ang sarili sa mga awtoridad. Hiniling niyang makipag-usap sa embahador ng Russia, at kapag napagbigyan ang kanyang hiling, ipapaliwanag niya na nasa kanya ang pangalan ng mole. Gayunpaman, ibubunyag lamang niya ang kanyang pangalan bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos ng pag-uusap, ang isang exchange meeting ay naka-schedule sa isang paliparan. Si Nate ay itinalaga na samahan si Dominica upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mole. Labis ang kanyang hinanakit habang nararamdaman niyang ginamit at pinagtaksilan siya ni Dominica. Gayunpaman, mayroon siyang sorpresa para sa kanya. Di nagtagal, nilapitan sila ng mga Ruso kasama ang mole, paglabas ng mukha na natuklasan, ay si Ivan. Dahil napag-alaman na si Dominica ay gumagawa ng ebidensya para i-frame up ang kanyang tiyuhin mula nang dumating siya sa Budapest at sinisi pa siya sa maling palitan sa London. Nagulat si Nate kaya mabilis na kinumpirma ni Nate si Ivan bilang mole, at pagkatapos lamang ng palitan, si Ivan ay binaril ng isang Russian sniper. Pagkatapos ng palitan, dinala si Dominica sakay ng helicopter. Sa huling eksena, nakita natin ang pagpaparangal sa kanya sa isang seremonya ng militar ng Russia na dinaluhan ni General Vladimir. Si Dominica ay namumuhay na ngayon ng maayos at malayang namumuhay kasama ang kanyang ina, isang buhay na dati pa niyang pinapangarap. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito, suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.